Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking mga clients from local to international. Kumusta po kayong lahat? Ngayon, ang ating tatalakayin tungkol sa balita, tungkol po kay Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa. Ayon sa mga balita, may warrant of arrest na inilabas ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity sa panahon ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. But ang DOJ ay kasalukuyang nag-verify po ng informasyon tungkol sa warrant of arrest at hanggang ngayon wala pa pong opisyal na dokumento na natanggap mula sa ICC. Ngayon titingnan natin kung ano po yung katotohanan dito. Mayroon ba talaga? Ngayon, kasi may nag-request sa akin na isang subscribers ko. Ang tanong lang naman niya, importante na tanong, ay madala ba talaga si Senador Bato de la Rosa sa detention cell sa ICC sa The Hague? So, yun po ang titingnan natin kung madala ba siya doon. But before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe po sa aking channel na Young Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divinations ang aking ginagawa. May mga spell castings ako kasama ng abundance spell, protection spell, love, binding spell, love spell, at iba-iba pa. May life coaching din ako. It's about self-growth development. So, ito ay ibayuhak po ang subconscious mind ng isang tao, papalitan po ng bagong program. Ang program na ipalit natin ay positive program. At may base chart reading din ako. Ang base chart po ay naka-base po ito sa inyong birthday. So, calculations po. So, chart po ito. Ang chart po ay blueprint po ng isang tao para po hindi na siya mag-trial and error sa kanyang buhay. Para makuha niya ang kanyang success. Meron din po tayong feng shui. Ang feng shui po ay mag-audit sa isang space, business area, anong space pa yan? Anong klaseng space? So, bahay, business area, pwede po yan. So, tingnan natin dyan kung ano po yung dominant energy sa lugar mo, positive ba or negative, para makaharness po tayo ng positive chi, universal life force energy. May Reiki healing din ako. Ang Reiki healing, siya po ang mag-dissolve sa lahat ng klaseng negative energy from the past. Ancestral karma, past life karma, generational curse, mga kahit anong klaseng black magic na ipasok sa isang tao. So, ang Reiki healing po ay mag-dissolve sa lahat ng klaseng negative energy na yan at mag-transmute into light. So, kung sino man po ang interesado sa aking mga services, paki-check ang screen. Nandiyan po ang aking WhatsApp number. At sa description below sa video na to, nandun rin po aking WhatsApp number. At ako po ay magpapasalamat sa lahat ng hindi po nag-skip ng ads. Automatic po kayo ay may blessings galing po sa highest power, galing po sa universe. Sa 5 areas of life nyo, good health, good relationships, good career, good finance, good investments, and resource. Kasi, ang lahat ng donations nyo ay ipagtirik ko ng kandila. May ritual ako na ginagawa. Ito ay abundance ritual sa 5 areas of life ninyo. So, yun lang po. Simulan na po natin ang ating tarot reading kay Senador Bato de la Rosa. Ang haba ng intro ko, no? So, ito. Yon. So, nakikita ko dito na ang mga pangyayaring to ay matagal nang pinaghandaan ni Senador Bato de la Rosa. Kasi alam na niya ang sitwasyon. Lalo na may competition sa politika. So, parang naano talaga yung not-triggered talaga. May nag-trigger. Mangyayari talaga ito. So, ang tanong sa client ko ay mapunta ba siya sa The Hague? But, i-explain ko lang muna ang first card na hindi naman yun nga, tanggap niya, but hindi rin siya masaya. But talagang pinaghandaan na niya ito. So dito naman sa challenges, hindi ito magandang balita,
syempre, yung pamilya niya, ang pagkakilala niya sa kanilang pangulo ng pamilya ay talagang mabuti at maraming nagawa sa ating bansa na mabuti. So, nahihirapan silang tanggapin. Yon ang challenges po ni Senador Bato de la Rosa, ang kanyang pamilya. But dito naman sa near future, nakikita ko na maraming blockages, maraming delay, maraming mga hindi magandang pangyayari sa mga susunod na araw, sunod na buwan. Kay General kasi ang maano ko sa kanya kasi yun ang nakasanayan ko. General Bato de la Rosa. Kasi nga, marami talagang kompetensya ito sa politika ang dahilan dito. Tapos, ang hinahanap ng ICC ay hindi naman talaga hustisya, kundi kung saan lang sila maka-benefits. Yun po ang katotohanan. So, ayaw ko na magsalita ng marami, but yun. Konting salita, pero naiintindihan na ng lahat. Ngayon, tinatanong ng aking client kung mapunta ba talaga siya sa Dahig. 75% po na mapunta talaga siya doon. So, tanggapin na lang na po natin yon, part of the process. But hindi ibig sabihin na mangyayari ito ay talagang wala na tayong pag-asa, wala nang parang yung hustisya sa Pilipinas ay walang-wala na. So, hayaan na lang natin kung ano po yung mga pangyayari. Kasi may Panginoon naman tayo na tumitingin sa lahat. May mga bagay na hinahayaan niyang mangyari. So, para sa atin, parang sobra na or parang unfair na or yung injustice. Ganon. But, yun nga, ako sa akin, nagtitiwala pa rin ako na ang outcome nito ay maganda. Ngayon, dito sa advice card from the universe, wag nang lumaban. Wag nang maghamon. Pabayaan na lang, tanggapin na lang ang lahat na mangyayari talaga ito para mas magaan. At kahit pasabihin na ang hustisya ay parang ano na, yung tapos na, kasi parang alam na natin kung ano yung mangyayari. Kasi nga may injustices ako nakikita dito sa mga pangyayari. But, doon pa rin ako, hinahawakan ko pa rin na may Panginoon po, may highest power tayo na nagkontrol po sa lahat ng mga pangyayari. May hinayaan siya, but alam ko may control. So, dito, sa outcome ng lahat, ito ay parang near outcome. So, ibig sabihin, yon mawawala ng lakas. Si Senador Bato, parang madidepress din siya, kahit tanggap na niya ito. At mangyayari talaga na mapunta siya doon 75%. May 25% na hindi, but ipagdasal natin na sana hindi, di ba? But, yun nga, nakakapagod na rin mag-isip kung ano yung mga susunod na pangyari. Ang hinahawakan ko na lang talaga yung highest power natin, na kung ano man ang katotohanan, siya ang maghari. Kung ngayon hindi pa natin nakikita ito, but nagtitiwala pa rin ako na maghahari po ang katotohanan. So, kung ano man yon ay ating tatanggapin. Dito, tingnan ko muna kung ano yung long-term future talaga. So, dito, may manipulation na nangyari. So, kahit hindi ko sabihin, ay alam nyo na yan. So, dito, competition sa politika ang dahilan. At dito naman, nakikita ko na hindi rin magbubunga ng mabuti ang mga gumagawa ng hindi mabuti sa ibang tao sa ating bansa. So, ibig sabihin, may katapusan din ang lahat. So, yun ang hihintayin natin. Ang katapusan ng lahat. Ang
ano po, yung sa highest power natin na siya, mag-intervene po siya. Yun na lang talaga ang inaasahan. Kasi, wala naman tayong mga pera para ipaglaban ang tama. So, hindi ibig sabihin, then, marami kang pera, wala ka na rin katapusan. May mas powerful pa rin sa lahat, ang Panginoon po natin. So, nasagot ko na po yung tanong ng isang subscribers ko na may chance ba talaga na mapunta si General Bato de la Rosa doon sa Hague. Meron po 75%. May 25% na hindi. So, yun lang po mga kayang starot. Maraming salamat sa pagsama sa aking reading kahit maikli lang ito. Kasi yun lang po ang tinatanong kung mapunta ba talaga doon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. At magdasal po tayo, huwag tayong tumigil magdasal. May katapusan rin ito. God bless po sa inyong lahat.